Hello po mga ate at mga kuyang sabog sa programming katulad ko. This is the part 3 on how to make simple brick game Carrays in C++. Kung hindi niyo pa po napapanood ang part 1 o ang part 2, just watch first bago po tayo mag-proceed sa part na ito. Para wala po tayong namimiss na step. Click lang po natin ang link sa description kung hindi niyo pa po napapanood ang mga naunang part. Sa atin pong part 3, ang topic po natin ay enemy setup or sa pagbuo po ng ating enemies. Gagawa po tayo ng hanggang 4 na enemies. Sa atin pong enemies ay kailangan nakarandom po ang line na kanilang pupuntahan para hindi po ma-predict o magkaroon ng pattern. So ayan po ang ating pag-aaralan. Just relax at punta na po tayo sa ating compiler. So, nandito na po tayo sa ating compiler at ito po yung mga nagawa natin sa mga nakaraang video. Sa part po na ito ay magsiset up po tayo ng mga enemy. Pagdating po sa ating enemies, need po natin i-random kung saang lane po sila mapupunta para hindi po magpaulit-ulit o hindi magkaroon ng pattern paglabas ng ating mga enemies. Dahil kung hindi po siya random, pwede po siyang ma-predict o makabisado at makaya mo na po siyang laruin kahit nakapikit ka. Ang una po natin gagawin ay mag-add po tayo ng array variable na siya po yung mag-hold ng ating possible position para kay enemy x. So punta po tayo dito sa taas and then in. Pangalanan po natin siyang enemy position x and then array po siya. Sa atin pong road, meron po tayong tatlong lane. Meron po tayong left lane, middle lane, and right lane. So, meron po tayong tatlong possible position na kailangan nating i-random. So, tatlo po ang ating element. Ang mga possible position po para po sa ating mga enemies ay 2, 8, at 14. So, bakit? Tingnan po natin ang ating layout. So, sa left po, dapat po ay dito po ang position niya. And then sa middle is dito and then sa right ay dito. And then ito po ay bilang niya ay 0, 1, 2. So ito po ay 2. And then pagdating po dito is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 po ang position dito. And then 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 14 po ang position para sa right. So meron na po tayong 2 para sa left, 8 para sa middle, at 14 para sa right. Then close po natin to. So, meron na po tayong gagamitin para sa ating random. Proceed na po tayo kung paano natin ira-random si enemy position x. Meron po tayong dalawang function na gagamitin. First is si rand function and then the second is si srand function. Silang dalawa po ay need ng library which is yung Windows library na meron na po tayo. Si rand function po ay isang random generator number. At ang range niya po ay umaabot mula 0 hanggang 2 billion kung di po ako nagkakamali. At lahat po yun ay may pantay-pantay na chance na pwedeng mapili. Ang gagawin po natin ngayon ay isang enemy pa lamang po. Para marandom po natin sa enemy x using enemy position x, type lang po natin enemy x is equal to enemy position x and then square bracket. So kung ano pong value ni enemy position x ay mapupunta po kay enemy x. So dito po tayo magra-random sa loob po sa index. So for example po, ang nakuha po nating random ay 0. Ang makuha po nating value ay ang 2. So, ang index po ni 2 ay 0. And then, ang index po ni 8 ay 1. And then, ang index po ni 14 ay 2. So, meron po tayong 0. 0 po para kay 2. And then, 1 para kay 8. And then, 2 po para kay 14. So, kailangan po natin ng random mula 0 hanggang 2. So, sabi ko po kanina, ang random po natin ay magsisimula sa 0 hanggang 2 billion.
So, kailangan po natin siyang limitahan na 0 hanggang 2 lang po. So, paano po yun? So, rand, and then kailangan po natin ng modulo. Ang ibig sabihin po nito ay kukuhanin yung remainder. Nililimitahan po natin siya o yung random from 0 at bago makarating dun sa number po na ilalagay natin. So, for example, is 5. Ang random po na makukuha natin ay 0 hanggang 4 bago po makarating sa 5. And then kapag 8, 0 hanggang 7. Then kapag 9, 0 hanggang 8. So, ang lalagay po natin ay 3. So, meron po tayong random na 0 hanggang 2. So, kung napansin nyo po, kumonti po yung random natin mula sa 2 billion. So, ang chance po na mapili yung isa is 33%. So, pwede pong magpaulit-ulit kasi napakalaki po ng chance na mapili yung isa na paulit-ulit. Then, close po natin to. Then, nakagawa na po tayo ng random para sa isang enemy. And then, try po natin i-run kung merong error. One eternity later. So, mabagal po siya. Mag-run, mabagal po kasi yung PC. So, wala pong error. Ayun, mula po dito sa unang lane, napunta po siya sa right. So, naglabas po siya ng random number and then, nakuha po natin is 14. Ang nakuha po natin na index ay 2. So, wag po kayo malilito doon. Kung medyo nalilito po kayo, post nyo po muna tong video, tapos i-simulate nyo po siya isa-isa para mag-get nyo po yung flow ng program natin. So, naglabas po siya or nag-generate po siya ng random. Ang kaso nga lang po, yung random na po ito, X po natin, run po ulit natin, and then dito pa rin po, naglabas po siya ng random na once ino-open po natin yung program, pare-parehas lang po yung random na ibinibigay niya. So, paano po natin ma-fix yun? So, dun po, papasok si srun. Srun or pseudorun. So, si pseudorun po ay nag-hold ng seed. So, yung seed po, yun po yung pinagmumulan ng ating random. So, kapag wala po tayong srun, ang seed po na naka-default kay run ay 1. So, dapat po, pag nirun natin, katulad pa rin po siya nung pagka-run natin kanina, yung position niya. So, try po natin i-run. So, andito pa rin po siya. And then, baguhin po natin yung seed, yung pinagmumulan ng random. So, 2. So, nagbago po yung ating random. So, ganun po natin babago-baguhin yung random. Ang kaso nga lang po, kung napansin nyo, manual po nating binago yung seed po sa ating srun. So, paano po natin gagawin na kailangan tuloy-tuloy lang po siya? Dito po papasok yung time function. So, sigurado po tayo, pag sa time, every seconds or every segundo, nagbabago po ang ating oras. So, dun po tayo babase para sure po tayo na every segundo, nagbabago po yung seed po natin. So, paano po natin i-add yun? Kailangan po natin ng library, hashtag include, ng time.h. So, pwede na po natin gamitin si time function. And then, ang nasa loob po niya is null. So, itong function po na to, sumisimbolo po siya sa segundo. Kada segundo, nagbabago po siya. And then, nag-start po siya magbilang mula January 1, 1970. So, wag nyo na po masyado isipin yun. Basta every second, gumagalaw po siya. Every segundo, tumataas, nagbabago yung value. So, ngayon, itry po nating i-run. So, meron po tayong dito sa right. Then, try po ulit natin i-run. So, meron na po tayong middle. And then, try po ulit natin i-run.
Then meron uling middle. Sabi ko nga po, malaki yung porsyento na maulit kasi hinati po natin siya sa tatlo. Almost 33% na pwede siyang maulit. And then, nagbago po siya ulit. So, ganun po natin gagamitin ang ating random para sa mga enemies. So, ito po ay isang enemy pa lang po ang ginamit natin. So, paano po natin gagawing marami? So, ang gagawin lang po natin is gagawin nating array. Hindi na po tayo maglalagay ng enemy 1, tapos magde-declare uli ng variable na enemy 2. So, hindi na po natin gagawin yan. Ang kailangan na lang po natin, gawin natin siyang array. So, syempre, si y din, array. Oops. Array. So, meron po tayong apat. And then, burahin na po natin itong initialization dahil mag initialize po tayo ng bago. Ito na po yung pag-initialize kay x and then kay y na lang po ang kulang. So, dito po, mapansin nyo po, naka-variable lang po tayo dito. So, gagawin po natin siyang array. So, syempre, kapag array, kakambal niya si for loop. So, int I is equal to 0 dahil si index ay nag-start sa 0 and then I hanggang kung ilan po yung kalaban is 4. And then I plus plus. Then, pasok po natin sa loob. And then, lagay po natin dito si I. So, si I ay 0 sa unang ikot po. Si I ay 0. So, si enemy x, 0 index, mo lalagyan ng random. And then, pag ikot, magiging 1 to. Si enemy x, 1, malalagyan ng random. And then, sunod is 2, and then sunod is 3. So, meron na po lahat ng enemy x natin ng random. So, dito naman po tayo sa ating y. So, pag initialize po natin dito, rekta na. Kasi kapag nirandom po natin siya, pwedeng magpatong-patong yung print. So, for example, ito, nagpatong yung isa pang sasakyan, tapos nagpatong yung isa. Pwede po magpatong-patong tatlo. Magmumukha po siyang alien, hindi po magmumukhang sasakyan. So, rekta, initialize na po natin siya. So, tanggalin po natin to. Ang ilalagay po natin is, example is negative 8. So, dito pa lang po siya, mas malayo. And then, lalagyan po natin siya ng pagitan na 10. So, negative 18, then negative 28, then negative 38. So, yung pagitan po is para hindi po sila magpatong-patong. So, kunyari, isa po nandito, and then after 10 na bilang, nandito po yung isa, and then after 10 na bilang, nandito po yung isa. So, meron na po tayong initialization kay enemy y. So, next naman po is dito po sa ating pag-print. So, hindi pa po siya naka-array. So, kailangan po natin ng for loop int I. Ganun pa rin po, I. And then, I is less than to 4. And then, I plus plus. And then, papasok po natin siya dito sa loob. And then, gagawin po natin siya array. Oops. Oops. I, then I cross square I, square I, square I, square I, square I. So, meron na po tayong array sa kanilang lahat. So, ang pag-print po niyan, ganun lang din po yung 0 una. So, si enemy 0 ang una, and then si enemy y, 0 din yung sa y. So, and then next, si ikot, magiging 1, then next, magiging 2, and then next, magiging 3. So, meron na po tayong pag-print. So, ngayon po, pag niran po natin siya, magkakaroon ng problema. So, try po natin siyang ilan. Papakita ko po kung bakit mayroon problema. One eternity later. So, yung mga pinrint po natin is napunta po dito sa baba. Bakit po napunta dito sa baba? Kapag naka-go to XY po tayo, kapag labas po siya sa screen, hindi po siya magpiprint. Magpiprint po siya dun sa pinakadulo na ating pinrint.
So, kung mapapansin nyo po dito, ang pinakadulo natin pinrint ay si MyCar. So, dumugtong po siya kay MyCar. Ito po siya. Ayan po yung mga kalaban. Yan, mukhang pantay na something, ewan ko. So, dyan po siya napunta. Ang kailangan po natin gawin, saka lang po natin siya ipiprint kapag nakita na po sa screen. So, gawin po natin yon. So, meron po tayong condition na if, so si enemy y, yung y-axis natin, siyempre yung I yung pinaka una muna and then next yung pangalawa paikot-ikot kapag na greater than or equal to 0. So ito po si greater than or equal to 0. So ito po yung 0 na y. Kapag umabot na po siya dito, saka po natin siya ipiprint. So pasok po natin ulit ito, x, and then control V, tab. So naipasok po natin. Ngayon, para makita po natin is kailangan natin ng incrementation. So bakit? Kasi yung enemy po yung gumagalaw. Hindi po yung character yung gumagalaw. So ang kailangan lang po natin is enemy, yung y po ng enemy or yung y-axis. Then I, kung pang ilang enemy yon, and then plus plus. So, ang ibig sabihin po ng plus plus, pababa po siya kasi pababa po ang bilang. Once nagdadagdag po siya, bumababa po siya ng bumababa. And then, meron pa rin po itong error. Ipapakita ko po sa inyo, try po muna nating i-run. So, yan, lumabas po siya. Ang kaso, nagpiprint pa rin po siya tuloy-tuloy sa baba. So, ang kailangan po natin dito, once na lumampas po siya sa baba, once na lumampas po siya dito, kailangan ibalik po natin siya dito sa taas. And then, pag binalik po natin, syempre, magra-random uli siya kung saan siya mapupunta. So, punta po tayo dito sa enemy car. So, ang kailangan lang po natin is if sa enemy y, and then I pa rin, I kapag lumampas sa 19. So, bakit po 19? Ang dulo po natin is 19. Dahil nag-start po tayo sa 0. Pero hanggang 20 po yan. Nag-start lang po talaga tayo sa 0. So, kapag nag-greater than to 19 na siya, sabihin 21, dito na siya sa baba. Ang gagawin natin is, ibabalik natin sa taas. And then, may problema pa po doon. Kapag naka-go to XY tayo, nag-print po tayo ng character dito, and then inilipat po natin siya dito, may iwan po yung print natin dito. So, hindi po siya automatic nabablanko ka agad dito. Ganon gamitin si go to XY. So, ang kailangan po natin is i-print na space muna. So, burahin po muna natin siya. So, ganon lang po. Gawin natin space po to. And then, pag nagkaroon na po tayo ng pag-print sa space, so, binura na po natin siya. And then, saka po natin siya ilalagay sa taas. So, babalik po natin si enemy y I equal to negative 10. So, si negative po, negative 10, ito po yung pagitan natin. Pagitan ng bawat isa. Para po, once na lumampas po siya dito, sasabay po siya dun sa susunod na lalabas po na enemy. Para pantay-pantay po siya. And then next, so enemy 19. So try po nating i-run kung merong error. So yan, didiretso siya dito, then mawawala, babalik po siya doon. Mawawala, babalik po siya doon. So meron pa po tayong isang gagawin. Kung mapapansin nyo po, bigla po siyang nasulpot dito.
Ang ibig sabihin po nun, ito po kasi yung pinakadulo niya, yung sa ganito, pinaka-position niya. So, inaantay munang makarating yung unahan bago i-print yung buo. Inaantay po munang i-print, umabot to sa 0 bago po ipiprint tong buo. So, ang kailangan po natin doon is individual siyang i-print or lagyan ng condition kada isang line para kada isang line po siya magpiprint, hindi po isang buo. So, X po na muna natin to or cut and then lagay po natin siya sa ibang condition. Pero parehas lang po na condition. Magpapanibago lang po tayo para hiwalay-hiwalay po sila. So, ayan po, individual na po yung kada lane. Pare-parehas po yung condition na kapag lumampas sa 0, sakalat po sila magpiprint. So, syempre, ganun din po yung gagawin natin dito sa space. Sakala po, pag lumampas po dito, yung lane lang po na yun, yung mabubura. Hindi po aantayin muna na umabot dito sa mabura. So, huwag natin kalimutan dito is plus 1. And then dito is plus 2. And then dito ay plus 3. Kasi dito po yan sumasabay sa ating enemy, y. And then, siyempre, gawin din po natin sa pag-print ng space dun po sa ating enemy. So, individual din po natin yung lane na mabubura kapag lumampas po sa 19. So, kunyari, yung pinakapaanan niya lumampas sa 19, napunta dito, yun lang po dapat yung mabubura. So, i-individual din po natin yung condition. So, labas po natin to. Sama po natin tong enemy y minus 10. And then, pag nalabas natin, i-individual po natin siyang sa condition. Kanya-kanya po sila. And then, so, meron na po silang tagi-isang condition. So, bawat isa sa kanila, kapag lumampas po sa 19, ay buburahin natin or magpiprint po tayo ng space. Then, bukod po natin siya ng condition, itong enemy y is equal to minus 10. Para hindi po siya makagulo dito. And then, don't forget po yung plus 1, plus 2, plus 3. Ito po kasi sumisimbolo kung anong line po siya sa y-axis. So, balik po tayo dito. Once greater than to 0, kada isang lane, saka lang po siya magpiprint, individual lane. And then, kapag lumampas po ng 19, yung mga lane, ipiprint po natin yung space. So, buburahin po natin. And then, try po nating i-run kung wala pong error. So, smooth po dito. And then, kada line po nawawala dito sa baba. And then, kada line nagpiprint, kada line nawawala. So, okay na po ang ating enemy setup. Ang kailangan na lang po natin is yung mga collision or something, mga logics. So, X po natin ulit. So, dito na po natatapos ang pag-setup ng ating enemy. So, review lang po natin ang ating mga nagawa. Nag-add po tayo ng library para po sa ating time. And then, ginawa po nating array si enemy para maging 4 po siya. And then, nag-add po tayo ng function na srun para po sa seed ng ating random. And then, nag-add po tayo ng run para po sa ating enemy position. And then, ginawa rin po nating array ang pag-print po natin dito. And then, in-individual po nating print. And then, in-individual po din nating erase or is print ng space. And then, nagkaroon po tayo ng reset para mapupunta po siya sa taas. And then, enemy ++ para tuloy-tuloy po yung pagbaba niya. So, dito na po natatapos ang ating part 3. See you in next episode para naman po sa mechanics and logics. Maraming salamat po and see you in next video.
Kung meron po kayong any question about po sa ating video, just comment lang po below at sasagutin natin yan. Ako nga po pala si Danilo D. Abancia Jr. in DDA Works at palaging sasabihin pagdating sa programming, aral muna bago lande. Okay, she got every single night.